Magandang hapon po sa ating lahat. Ang atin pong pagbubulay-bulayan sa araw na ito ay matatagpuan sa Awit, Kabanatang 26, at ganito po ang sinasabi. Panalangin ng taong matuwid. Patunayan mo, Panginoon, na ako'y walang kasalanan dahil ako'y namumuhay ng matuwid at nagtitiwala sa inyo ng walang pag-aalinlangan. Siyasatin at subukin niyo ako, Panginoon. Suriin niyo ang aking puso't isipan, dahil lagi kong naaalala ang inyong pagmamahal at namumuhay ako sa pinanghahawakan ng inyong katapatan. Hindi ako sumasama sa mga taong sinungaling at mapagpanggap. Kinaiinisan ko ang mga pagsasama-sama ng masasamang tao at hindi ako nakikisama sa kanila. Naghuhugas ako ng kamay upang maipakitang ako'y walang kasalanan. Pagkatapos, pumupunta ako sa pinaghahandugan ng hayop at iba't ibang ani upang sumamba sa iyo, Panginoon, na umaawit ng papuri pa sa salamat. Sinasabi ko sa mga tao ang lahat ng inyong mga kahangahangang ginawa. O Panginoon, mahal ko ang templo na iyong tahanan na siyang kinaroroonan ng inyong kalwalhatian. Huwag niyo po akong parusahan kasama ng mga makasalanan gaya ng mga nagmamamatay tao. Palagi silang handang gumawa ng masama at nanghihingi ng suhol. Ngunit ako'y namumuhay ng matuwid, kaya iligtas ninyo ako at inyong kahabagan. Ngayon, ligtas na ako sa panganib, kaya pupurihin ko kayo, Panginoon, sa gitna ng inyong mamamayang nagtitipon-tipon. Tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa araw na ito upang kami ay muling magbulay-bulay sa iyong mga salita, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat aral na matututunan namin ngayon. Maging matabang lupa ang aming mga puso at isipan upang tumanggap ng biyaya, Panginoon, ng iyong mensahe ngayon. Maging mabunga ito sa aming buhay at maibahagi din namin sa iba. Sa iyong kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang atin pong pagbubulay-bulayan ngayong gabi ay sa awit ay hinati ko po sa 4 na bahagi. 5 bahagi. Ang awit po na ito ay sinulat ni Haring David kung saan siya ay naghahanap ng pagtatanggol mula sa Panginoon at kanyang inihahayag ang kanyang katapatan at pagtitiwala sa Diyos. At hinati ko po sa 5 bahagi ang mga verses na ating nabasa. At may ilang mga aral na gustong ituro sa atin ng mga talatang ito. Sa verse 1-3 po, ay tinanong ni David ang Diyos at sinabi niyang, Panginoon, can you examine my heart? Confident siya that he is blameless in the eyes of God. And this bold request for God to test his motive show a deep commitment to a living truth and faithfulness. Sa buhay po natin, challenge tayo ng bagay na ito to walk transparently before God, to be holy and blameless. Diba sabi po sa Bible, be holy for I am holy. Knowing that He sees your heart, wala tayong pwedeng itago sa Diyos. At dahil wala tayong maitatago sa Diyos, pwede tayong lubusang magtiwala sa Kanya kagaya ni David sa pamamagitan ng pagpunta sa harap ng Diyos just as we are, to be corrected and guided. Ano man yung mga bagay na hindi nakikita ng Diyos sa buhay natin na hindi naaayon sa Kanyang kalooban. I pray that we will also come boldly into our sa presence ng Lord and Savior natin. Honestly, just as we are. Kasi sa harap ng Diyos, hindi tayo pwedeng magkunwari. Nakikita niya tayo. And alam niyo po ba, blessing yun kasi we could come as we are sa presence ng Lord and live fully blessed at punong-puno, full of His presence and His goodness. And dyan. Sa verse 4 and 5 naman po, itinangi ni David yung kanyang sarili mula dun sa mga deceitful
mga mapagkunwari at mga masasamang tao. Sa buhay natin po, mahalaga yung grupo o lupon ng tao na ating pinakikisamahan. Sabi niya nga, birds with the same feather flocks together. And minsan sa buhay natin, hindi natin namamalayan na imbis tayo yung maka-impluwensya sa mga tao, tayo yung nagiging nai-impluwensyahan ng mga hindi mabubuting bagay. So, and every day, as we walk through life, I pray that we will also be conscious dun sa ating mga company. Be careful, di ba? Always guard your heart, sabi ni Lord. And David's desire is to avoid people that reflects yung importance ng surrounding, yung people na merong bad influence sa buhay niya. So, it goes on sa sarili din natin na surrounding ourselves with people na who honors the Lord and seeks His goodness is a good choice of friends para sa atin. Sa verse 6 and 7 naman po, sa bilang panalangin ni David, he desires to worship God with pure heart, proclaiming His wondrous deeds. Diba, sabi niya sa 6 and 7, pumupunta ako at pinaghahandugan ng hayop at iba't ibang ani upang sumamba sa iyo, O Diyos. Ako'y umaawit ng papuri, pasasalamat. Sinasabi ko sa mga tao ang lahat ng iyong kahangahangang gawa. I pray that also in this life we prioritize worship and thanksgiving. Na hindi matapos yung isang araw na hindi tayo nagpapasalamat, sumasamba sa Diyos. When we focus on God's goodness and His works, it shapes our perspectives and lead us into the lives of gratitude. Alam niyo po, sabi niya, gratitude makes a poor man rich, and ingratitude makes a rich man poor. So I pray po na sa ating buhay, every day, let's not end our day without giving thanks to our Lord na nagbigay sa atin ng lahat ng biyayang meron tayo. Let us always give thanks to God who provided our needs. So, yun po. At sa verse 8 to 10 po, ang sinabi niya, Panginoon, mahal ko ang templo na inyong tahanan na siyang kinaroroonan ng iyong kalwalhatian. Huwag niyo po akong parusahan kasama ng mga masasama gaya ng mamamatay tao. Palagi silang handa gumawa ng masama. Sa 8 to 10 po, in-express ni David yung love niya sa templo ng Diyos at yung kanyang desire na mas mapalapit pa sa Panginoon at to be in His presence all the time. Sa buhay po natin, this translates into cultivating a love for God's presence na kahit nananalangin tayo, sumasamba, gumagawa ng gawaing bahay, sabi niya nga, ang worship is a way of living. Diba? Even dun sa ating work, kung paano tayo makipag-commune, makipag-fellowship sa iba, it should reflect yung closeness natin kay Lord. Diba? Yung plea ni David is not to be swept away with sinners. Diba? This prayer reminds us na yung importance of seeking God's grace and mercy, knowing that only He can keep us on the path of righteousness. Kasi kung ikaw lang, hindi po natin kaya. So sabi ng isang quote, the more you get close to God, you get far away from sin. The more you get closer to God, you walk away further from sin. So yun, hindi natin namamalayan na habang lumalalim yung pagmamahal natin sa Diyos, ay minamahal na rin natin yung mga bagay na mahal ng Diyos at inaayawan na rin natin yung mga ayaw ng Diyos, which is yung ating mga kasalanan. Only God can change our hearts. Only God can change our way of living. And the more we get closer to God, the more He removes everything that is not of His kingdom. At dun po, finally sa ating verse 11 and 12, sabi niya, ngunit ako'y mamumuhay ng matuwid, kaya iligtas niyo ako at inyong kahabagan. Ngayon, ligtas na ako sa panganib, kaya pupurihin ko kayo, Panginoon, sa gitna ng inyong mamamayang nagtitipon. David closes with this confidence and assertion that because of his integrity, he will stand on solid ground. That he always looks forward dun sa blessing ng Diyos. In the assembly of the faithful, mamumukod tangi si David, he will stand up. Kasi,
lumalakad siya nakasama ang ating Panginoon. Sa ating buhay, ito din ay nagre-reflect ng isang kasiguraduhan na pwede tayong magkaroon when we walk closely with God, with integrity and faith. With integrity and faith. So, sabi nga din, di ba, ni Pastor, faith without work is dead. So, as we walk through faith sa ating buhay, let us always keep also our integrity bilang mga Kristiyano. Alam niyo po, minsan, nako-compromise tong bagay na to. Kasi parang ang nagiging motto natin is yung, di ba po, yung nobody is perfect. Pero I pray that as we walk with God, that we would always choose integrity with faith. Di ba po? Na mag-reflect sa buhay natin kung papaano yung isang buhay ng hinirang at sumusunod sa Panginoon. Na even sa challenging times, magiging still tayo. At kahit pigain tayo, ang lalabas sa atin ay yung mabuti pa rin. At kahit na dumaan tayo sa panahon ng pagsubok, ay patuloy pa rin tayo magtitiwala sa Diyos. At yung assurance po that when we walk with God, na anuman yung pagdaanan natin sa buhay, we will always have joy, we will always have peace, we will always have that assurance. It is well, it is well, it is well with my soul. Grabe po, no? Itong salmo na ito ay nagre-reflect dun sa heart ni David. Na si David hindi po siya perfect. He is far from perfect. Pero bakit siya sinabing man after God's own heart? Bakit? Kasi kahit na mahirap yung daang tinatahak niya, pinipili niyang sumunod sa Diyos. Na kahit magulo yung kanyang pagkapaligiran, pinipili niyang magtiwala sa Diyos. At bago siya humakbang at lumakad, ay pinipili niyang konsultahin ang Diyos. So dalangin ko po sa araw na ito, ma-remind tayo ulit yung kahalagahan ng pagkakaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoon. Alam niyo po, hindi yung mga mabubuting gawa natin yung makakapagligtas sa atin. Hindi yun, kundi bunga lamang iyon ng ating pagkakaligtas. At dalangin ko na sa araw na ito, piliin natin muli na magpasalamat sa Diyos, na magtiwala sa kanyang kabutihan, na magpuri at sumamba sa kanya, at i-prioritize yung ating relationship sa ating Lord and Savior. To live our lives in integrity, to trust God with all our hearts, at iwasan yung mga kasalanan, maging mabuti. Let us pursue righteousness every day, and to remain thankful in His presence. Sabi niya, give thanks in all circumstances. It challenges us also to pursue holiness and to walk confidently with the Lord. Bakit? Kasi the moment we come into the presence of God, siya yung mag-aalis ng mga bagay na sinabi ko kanina na hindi naaayon sa kanyang kingdom. And as we walk with Him, we will surely experience His protection and guidance and provision. Yun lamang po, at sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Nakilang Diyos, sa gabing ito po sa aming pag-aaral. Salamat po sa iyong mga salita. Dalangin ko, Panginoon, na sa aming pagbubulay-bulay, muli, Panginoon, bigyan mo kami ng passion, Panginoon, to know your name, Panginoon, to pursue deep relationship with you, Father God, more than pursuing other relationship, Panginoon, Lord, sapagkat sa presensya mo there is fullness of joy, sapagkat sa presensya mo there is healing, there is peace, Panginoon. Dalangin ko, Ama, sa bawat araw, huwag naming piliing matulog, Panginoon, nang hindi ka nakakausap, nang hindi ka nagkakaroon ng fellowship sa iyo, Panginoon. Sa bawat araw, piliin namin magpasalamat, ano man yung pinagdaanan namin sa maghapon. Sa bawat araw, piliin namin magtiwala, Panginoon. Sa iyo po ang kapurihan at pasasalamat. At sino man, Panginoon, nakikinig sa aming midweek ngayon na may nakakaranas ng karamdaman, sa pangalan ni Jesus, I speak healing in Jesus' name, Lord God. Maranasan nila yung pagkagalingan na nagmumula sa iyo. Sino man, Panginoon, yung nakikinig ngayon sa midweek service na nakakaranas ng kabigatan, Lord, I speak peace, Lord God. Peace that passes all understanding, Lord. Thank you, Lord, for we should not worry about anything, but in everything we will ask in prayer with thanksgiving, Lord. And this peace will guard our hearts, Panginoon. At dalangin ko rin, Panginoon, na kung sino man ang nakikinig na ito ng midweek na ito, Panginoon, na merong mga problema sa buhay, Panginoon,
Dalangin ko na maranasan nila yung pagsama mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat ang pangako mo ay buhay na kailanman ay hindi mo kami iiwan o pababayaan man, Panginoon. At kung meron man sa amin, Panginoon, may mga worries every day, Lord God. Thank you, Lord, kasi we can always ask, Panginoon, anything if we seek you and your righteousness, Lord. And all these things, Panginoon, that we worry about, our clothes, our food, Panginoon, where we will live, Panginoon, our well-being, Panginoon, is all this, Panginoon, will be added, Panginoon, if we seek you with all of your hearts. If we seek you and your kingdom and your righteousness, Lord God. Thank you po sa pagkakataon, Panginoon, na makapagbahagi ng iyong mensahe, Panginoon. Papuri sa iyo, Panginoon, ang kapurihan, pasasalamat, Panginoon, ay sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Magandang hapon po muli sa ating lahat.